So hello guys, nung isang araw ay gumawa ako ng video na nag-advance payment ako doon sa aking isang utang kasi 'di ba nga meron akong dalawang utang at yung unang utang ko doon ay binayaran ko na. At nagkaroon ako doon ng cashback na worth 600 yata 'yon. So nung binayaran ko 'yon, nagkaroon pa rin ako ng limit at binigyan nila ako ulit ng pagkakataon para makapag-reloan. So, syempre, dahil may naiwan pa akong isa doon, at alam ko naman na 30,000 ang credit limit ko sa kanila dito sa G-Loan, ay parang nakampante ako. Sinabi ko, why not? Bayaran ko na rin kaya tong isang to, yung natitira ko pa ng isa, which is mga nasa 14,000 pa yon, at 3 or 4 times na lang din yung nahulog. So, nakampante ako. Sabi ko, what if kaya bayaran ko na to, para makapag-reloan ako ulit ng buong 30,000. So, naging ganun yung mindset ko. Hindi ko alam kung bakit, pero naging ganun yung mindset ko kasi nga syempre kung binigyan nila ako agad ng pagkakataon makapag-reloan, binigyan nila ako ng worth 5,000 na pwede kong utangin ulit after kong magbayad. So, 'di ba? Why not bayaran ko na rin yung isa para makabuo kong mautang yung 30,000 na binigay nilang credit limit sa akin nung nakaraan. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung naging mindset ko nga. Pero binayaran ko na rin. So, binayaran ko siya. Pero yun nga yung isa sa katangahan na ginawa ko kasi pagkabayad ko, meron pala ako na makukuha ang cashback na 1,600. So medyo mataas talaga yun kasi nga yung 600 di ba? Para siguro sa iba, mababa yun. Pero itong 1,600 kasi, mataas na cashback na to. Yun yung makukuha ko after 14 days. So, yun nga, nagbayad na ako, binayaran ko na. Pero ito nga, sinasabi nyo nga, ewan ko kung bakit pumasok sa isip ko na bayaran ko na lang siya agad. At pagkabayad ko, ang binigay sa akin na pwede kong utangin or pwede kong i-reloan ay alam nyo kung magkano. So, syempre, hindi nyo alam dahil ipapakita ko pa lang. So, ang binigay nila sa aking limit na pwede kong utangin after kong bayaran yung dalawang loan ko ay 5,000 na lang. So, yun nga. So, wala akong magagawa doon. From 30,000, naging 5,000 na lang ako. Pero after 14 days naman, may makukuha kong 2,200. Kasi nga yung sa 1,600 ko plus yung 600. So, bali mga nasa 2,200 yun yung makukuha ko after 14 days. Pero yun nga, naging 5,000 na heartbroken. Nasaktan ako talaga. Kasi nga, syempre, na-expect ko magiging 30,000. So, syempre, valid na naman yung nararamdaman ko. Kasi alam ko, hindi lang ako yung naka-experience na ganito. Kasi sa past loan ko naman sa G-Loan, nung binayaran ko na, bumalik din naging 25,000 din yung credit limit na binigay nila sa akin. Ngayon, nagtataka ako, bakit naging 5,000 na lang siya? Bumaba siya from 30K. Imagine nyo from 30K naging 5,000 talaga ako. So talagang napaisip talaga ako, bakit ganito? Bakit ganun kababa yung binigay nila sa akin? So ano yan morning is siguro mga 8 or 9. Ako nag full payment. So sinabi ko talaga, hindi ko to gagalawin hanggat hindi to tumataas. So, mayat-maya ko siya tinitingnan, kada isang oras siguro. Or, kung 9 ako nung binigyan nila ako ng, kung 9 AM yun, 10, 11, hanggang 12, tinitingnan ko talaga, mayat-maya kasi nga baka magbago. Pero sa isip ko talaga, pag to hindi pa rin nagbago, hindi ko siya papakialamanan hanggang tumaas siya. Pero napaisip din ako, baka hindi to tumaas kasi hindi ko siya ginalaw. Kasi nga syempre, kapag inutang nyo, tapos tinapos nyo, dun siya tataas. Pero yung hindi ko siya gagalawin, naisip ko, baka hindi siya tumaas. Kag hindi ko siya inutang yung 5,000 na yun, baka hindi ko na siya mabalik sa worth 30,000. Pero, bandang alas 4, alas 6 ng hapon, trinay ko ulit siya buksan Yung last na tingin ko is yung 12 pa ng tanghali. Kaya nung 4 or 5 ng hapon, tinry ko siyang buksan. At good news nga. Kasi bumalik sa 30,000 yung limit ko dito sa G-Loan. So talagang natuwa ako kasi ganun lang pala yung gagawin ninyo. Huwag nyo muna siyang galawin. Patagalin nyo muna ng 1 day or ilang oras. Check nyo siya ng i-check kung nagbabago ba. Kasi nga parang isipin ni G-Loan na
at kailangan ko na itong taasan kasi hindi na siya umuutang, good payer pa naman to. Kasi ako talaga good payer, lagi akong 1 month advance magbayad. Kasi nga ayokong nag-due datean. Kaya, ginagawa ko talaga 1 month advance ako. So, nung talagang 5,000 yung binigay nila sa akin from 30K, ay talaga naman nanlumo talaga ako, nalungkot talaga ako noon. So, ayun nga, yung ginawa ko nga, nag-antay lang ako. At good news naman, dahil nga binalik nila from 5K, naging 30K na siya ulit. Pero kung talaga ine-expect nyo na kailangan babayaran nyo kasi kailangan nyo na rin talagang utangin yung magiging credit limit niyo, ay wag nyo pong gawin yun kasi naman lahat na na-experience ko ay ma-experience ninyo. Hindi tayo same ng scenario dito. Iba't ibang account tayo, iba't iba tayong limit na pwedeng ibigay ni G-Loan. So, depende na lang din siguro sa kanila kung bibigyan nila kayo ng mataas or bababaan nila. Pero, yun nga, yung tip ko, patagalin nyo muna. Kung mababa yung binigay sa inyo, tapos dati mataas naman yung limit ninyo, kagaya nga sa akin na 30K, tapos naging 5K, pinatagal ko ng ilang oras, bumalik siya ulit sa 30K. So, ganun lang siguro yung gawin ninyo para bumalik siya sa dati. So, yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!